President Rodrigo Roa Duterte. Ako po yung ng pamanina, Pilipin talaga, di na ako. Kaya Bisaya, pang good. Ito po, tawagin ko na ang Litbitawan Senators. Wala pong iba. Palakpakan natin yung napakalakas. Attorney James! Pag nakikita mo kayo, pinakamahal ko din. Kaya naman, lalayo ako para yung kagwapuhan niyo yung tao. Kasin ko po yan. Kasin ko yan. Magandang umaga po! Okay pa ba tayo? Sige, buti pa kayo, okay. Meron po akong liham na nais kong basahin bago ko ipadala sa Pangulo. With your approval. Okay lang po ba? Ang title po ng liham na ito, bago po ako magmaiksing talumpati. Teka lang, matanong ko po kayo. Ano ba ang gusto nyo? Magtalumpati po ako o kumanta na lang ako? Ayun ang sinasabi. Kaya ako natalo eh. Sinabi eh. Kasi puro kanta yung nahanap niyo sa akin eh. Di po. Mamaya napakiusapan nila ako magbigay ng isang awitin sa inyo. So kung gusto nyo, pagbibigyan ko naman po kung inyo pong mamalapatin. Mag-abot na lang po kayo ng 20-20 doon sa... Hindi, libre po yan. Karangalan po, karangalan na ako'y gusto niyo pa rin gumawin. Ito pong sulat na to, sana ay manggaling sa ating lahat. Ang title po, ang pamagat po, hindi na po namin alam. Okay ba yung title? Okay na. Hindi na po namin alam. Ginoong Pangulo, Bongbong Marcos. Mula po sa aming mga karaniwang tao, meron po kaming nais aminin sa inyo. Hindi na po namin alam. Ano po ang ibig namin sabihin? Susubukan po namin ipaliwanag. Madami na pong masyadong nangyayari sa mundo ng politika. Sa sobrang dami po ng nangyayari, hindi na po namin maramdaman ang gobyerno. Yan lang po ang alam namin, na wala na po kaming maramdamang gobyerno. Ano po ang hindi namin alam? Ito po ang mga halimbawa. Marami nagsasabi na kasabwat niyo po ang inyong pinsan sa mga nangyaring karumal-dumal na nakawan sa pondo ng bayan. Marami rin namang nagsasabi na kayo po ay biktima lang rin ng mga nakapaligid sa inyo. Ngunit kami pong karaniwang mamamayan, wala po kaming tulay sa mga impormasyong ganyan. Kung totoong biktima lamang kayo o kayo ay kasabwat, hindi na po namin alam. Noong halalan, marami pong hindi nasunod sa mga batas sa eleksyon, katulad ng overseas online voting. Maraming nagsasabi na mga hindi naman sinasadya ang mga ito. Marami ring nagsasabi na utos ito ng Malacanang. Ngunit, hindi na po namin alam. Si Pangulong Duterte po ay dinakip noong Marso at hanggang ngayon ay nakapiit sa isang kinatawang hindi tayo saklaw. Sabi ng iba, ito ay utos nyo. Sabi ng iba, gumalaw mag-isa ang tauhan ninyo. Ngunit, hindi na po namin alam. Hindi na po namin alam kung ang Maharlika Fund ay buo pa, kung ang ginto ay nabayaran ng tama, kung ang binalik na pondo sa PhilHealth ay tama, kung ang nasa lanta ng lindol ay may aahon pa ng gobyerno, hindi na po namin alam. Si Inday Sara po ba ay inaaway ninyo? O ng mga kasamahan nyo lamang? Yung rally ba nung ika-21 ng Setyembre ay tunay na boses ng mamamayan o ang iba ba ay pinadala nyo lamang upang kayo ay pagtakpan? Sa totoo, hindi naman po namin alam. Ang
dami pong katanungan, halos lahat walang kasagutan. Ngunit mula sa aming puso, nais namin ninyong malaman ang isang katotohanan na aming alam. Wala na po kaming kaligayahan. Wala na po kaming tiwala sa inyong pamahalaan. Wala na po kaming gobyerno na nararamdaman. Wala na po kaming inaasahan sa inyong kinabukasan. Meron kaming hiling. Ito po yung aking hinihingi sa inyong permiso kung maaari kong sabihin. Kasi kung hindi ko na papadala to ha. Meron kaming hiling. Hindi pa po ito pag-aalsa. Hindi siya ngayon. Ito ay pagsusumamo sa inyo, yaman din lamang na sinabi ninyo noon na galit din kayo sa gobyerno. Katulad namin ngayon. Na kapag kami ay nangalsada, kayo ay sasama. Ang hiling naming mapayapa sa inyo, Ginoong Pangulo, ibalik niyo na po sa amin ang mandato ninyong nabigo. Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais namin hilingin. Kung bumitaw po kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Wala pa pong ilang linggo, aakyat ang halaga ng piso. Papayapa ang Kongreso. Buhay ng tao aasenso. At pati kayo'y magiging bayani. Nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Mamahalin ka namin at pangangalagaan. Walang magbibintang sa inyo. Hihimukin namin ng bagong gobyerno na siguraduhin kayo ay absuelto. Total, may presidential immunity. Ginoong Pangulo, kami lubog na. Patapos na ha. Sabihin nyo lang kung tutol kayo sa ibang pangungusap, baguhin natin. Ginoong Pangulo, kami ay lubog na. Baka hindi nyo dama mula sa palasyo. Congressman na lang po ang merong kwarta, habang ang bayan ay walang benepisyo. Pinagbuklod namin ang aming boses sa araw na ito upang mapayapang manawagan. Baka sakaling bumaba kayo sa pwesto. Halika't sabay nating ukitin ang bukod tanging kasaysayan. Walang dugo at walang alinlangan. May tulad ninyo na nagmahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi akmang kapangyarihan. Naiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Heto po kami. Handa kayong ipagtanggol at ipaglaban. Samahan nyo kami dito sa kalsada. Ayusin natin ang bayan. Kami at ikaw bilang karaniwang mamamayan. Ano, padala natin? Yes! Padala natin, ha? May pirma nito, ha? Bago po ako umawit, nais ko lang pong sabihin sa inyo na buong buhay ko po, nilabanan ko ang korupsyon. No? Hindi lang po nung ako'y nasa pangko, pati po bilang singer, lumaban ko ako sa korupsyon. Kasi po ang showbiz is one of the most corrupt industries. Kasi ang korupsyon po ay may legal na definisyon. No? Ang paggamit ng pampublikong pag-aari para sa personal na kapakanan.
Pero meron din pong biblical na definisyon ng korupsyon. Ito ay ang paglayo sa nais ng Panginoon sa atin. Ang korupsyon po ay maaaring privado. Pinag-uusapan natin pampublikong korupsyon lamang. Tama? Pero merong pribadong korupsyon. Pati po sa showbiz maaari. Halimbawa, kung alokin ka ng sexual favors para ka magkaroon ng benepisyo, korupsyon po yun. Kung ilulubog niyo po ang karir ng isang artista na hindi pumatol sa inyo at iaangat niyo yung pumatol sa inyo, korupsyon po yan. Dahil po ang atas ng Panginoon sa ating mundo dito ay ang iangat, ang righteous. To elevate the righteous. Munting lupa, bay. And to condemn what is evil. Yan ang korupsyon. Munting lupa. Nilabanan ko po yan and I have suffered many things. Okay lang, mas marami po iba na mas nagdudusa naman kaysa sa akin. Ika kami, sports lang. Okay lang yan. Laban lang tayo. Pero pagdating po ngayon sa bayan natin, at huli ko na po itong mensahe sa inyo. Ang panawagan ko po, magkaisa po tayo na makiusap sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Makiusap muna tayo. Hindi pa naman tayo nagtatanong eh. Bakit tayo magre-revolusyon? Tanungin muna natin. Bababa po ba kayo sa pwesto? Yaman din lamang at inamin na nyo niyang 3 taon po kayong nalusutan ng budget na hindi ninyo alam na may mali. Hindi na po natin pagdududahan ngayon yung sinasabi niya na hindi niya alam. Malay mo hindi niya alam. Malay niyo po, dahil ang hirap po maging Pangulo, nakita ko pong tumanda si Rodrigo Duterte sa posisyon. Mamaya after. Lahat po nang nilalagay sa posisyon, tapos ng 1 taon, mukhang lolo na. Ito niyo, itsura ko ngayon. Ang layo nung singer ako. Tumanda ako sa gobyerno. Pero, bumata ako ng konti pagkatapos ng campaign. Kasi nawala yung stress ng politika. Pero totoo po yan, ang stress nakakatanda. Napakahirap po maging Pangulo. Kaya po, sige, baka hindi niya alam. Pero meron po tayo sa batas na tinatawag na gross ignorance of the law. At ang gross ignorance of the law po, alam po yan ni Atty. Garin. Excuses no one. Excuses no one. Article 3 po yan ng Civil Code. Kasi po, iba po ang ignorance sa gross ignorance. Ang ignorance po, malapit-lapit na yan sa aksidente. Naku po, nalusutan na. Pag 10 beses po kayo nalusutan, gross ignorance po yun na katumbas na po ng krimen. Naintindihan niyo po, parang negligence. May negligence. Hindi ko napansin. May gross negligence na sa totoo ay kriminal na. Dahil sobra yung iyong kawalang isip at kawalang pakundangan sa kapwa na may nasaktan na. Aawatin ko na po sarili ko, marami pang magsasalita. Huwag po tayong masyadong makipagpardabulan. Lumapit tayo sa Pangulo bilang iisang boses. At manawagan po tayo, kung maaari, ibalik niya na sa atin ang mandato na totoo naman na nabigo. Mula sa sarili niyang bibig, hindi niya alam ang nangyari doon sa 3 taon at patatawarin natin siya. Pero bumitaw po sana siya. Amen? Amen! Kakanta ko kayo. Okay pa ba? Parang nalungkot na kayo. Huwag na tayo. Gusto niyo pa ba? May pinadala akong yan. Sige. Alam niyo po, si Gary Granada, dati ko pong kaibigan niya, iba po kami ng politika niya. Iba kami ng politika ni Gary Granada. Pero napakabuting tao po niya.
Hindi ako nagpaalam, hindi ko alam kung okay sa kanya na kantahin ko yung kanta niyang ito. Madalas kasi sa ganitong pagtitipon, kinakanta ko yung Let Me Be The One, alam niyo yan, tsaka yung I Believe. At yung Tunay na Laya. Pero ito pong awitin na to ay tungkol sa faith, hope, and love. Sino po ba? Katoliko dito o Kristiyano? Sino ang Muslim? Okay. Lahat po tayo nagkakaisa sa iisang Diyos. Ano? At lahat po tayo ay aware dun sa kataga sa Korinto na faith, hope, and love. And in the end, it is only love that prevails. Tama? Okay. Ano po ba ang hope sa Tagalog? Pag-asa. Love, ano po? Ito mas mahirap. Ano po ang faith? Tiwala. Dami, di ba? Yung isa, yung dalawa. Hope, pag-asa. Love, pag-ibig. Bakit yung faith iba-iba? Yung iba, pananalig. Kaso, religion yan eh. Yung iba, tiwala. Pero trust yan eh. Trust. Napakahirap ng direct translation ng faith. Kaya ang ginawang pamagat ni Gary Granada sa kantang ito ay saranggola sa ulan. Dahil po, ang isang tao na nagpapalipad ng saranggola sa ulan